Magandang araw, Boss Kira, at sa mga kirara. Nakakatuwa, muli niyong isinalang sa channel ninyo yung aking kwento. Bakit pag ikaw ang nagsasalaysay mas nakakatakot pakinggan? Anyways, hello mga kakirara. Ako po ulit ito, si Michelle na OFW dati sa Saudi pero ngayon ay nasa Dubai na. Kung natatandaan niyo po yung mga nasabi ko na dati sa kwento ko, ay sadyang may third eye po ako mula pagkabata pa. Pero dahil sa hindi magagandang nangyari sa akin noong kabataan ko, ay pansamantala itong isinara. Pero kusa din itong bumalik nang hindi ko namamalayan. Siguro kasi malakas talaga ang pakiramdam ko. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang ilan pa sa mga naranasan ko, pati na rin ang ilan sa mga naikwento lang din sa akin. Una kong ibabahagi ay ang karanasan ko sa unang work ko. Year 2005 yon. Sa mga nakakaalam dyan, na ang Laguna ay mayroong ilang malalaking technopark kung saan nandoon ang mga kilala at mga naglalakihang pabrika, electronic company at semicon company. Hindi ko na lang po papangalanan ng mismong company na napagtrabahuhan ko doon. Pero para lang may ideya ang iba, lalo na sa mga kabisado ang technopark na ito. Ito yung company na tapat mismo ng Gate 4. Hindi sa gilid ha, kundi matatanaw mo mismo ito pagpasok mo pa lang ng Gate 4. Okay naman po ang trabaho ko doon. Dahil sa graduate ako sa magandang school ng mga madre na dating nasa Santa Mesa pero ngayon ay nasa Cavite na, ay madali akong natanggap sa mga work ko. Shoutout po sa mga kapwa ko alumnus dyan, mga ates at mga kuyas. Good regards po. Meron akong mga nadidinig na kwento sa work ko na yon. Bagaman hindi na bago sa akin kasi alam ko naman po ang pinanguhugutan. Dati po talagang tubuhan yung mismong lugar na pinagtayuan ng technopark na yon. Diyan po kasi madalas namamaril ng ibon yung tatay ko noong kabataan ko. Marami ring talahiban doon. Alam nyo na, diyan madalas makikita yung mga bangkay na basta nalang itinapon doon o doon na mismo pinaslang noong panahon ng martial law. Totoo po yan, hindi po ako nagsisinungaling kahit i-google nyo pa po ngayon. Sa mga kwento ng mga dati kong katrabaho ay hindi ko masyadong isinasa isip. Wag lang kasi akong bibiglain, okay lang sa akin. Hindi big deal sa akin kahit pa pagpakitaan nila ako. Ang mga pangalan na sasabihin ko rito ay mga hindi po nila tunay na pangalan. Ang una kong naging trabaho doon ay naging machine operator agad ako. May katangkaran kasi ako, kaya sa die attach machine ako na-assign nung una. Doon kasi kailangan maging flexible ka. Dapat halos lahat ng process at mga procedure ay alam namin. Ibig sabihin, lahat dapat ng machine doon ay magamay namin in a period of time. Sa linya namin ay mayroong 3 machine operators, rebonder, gold wire binder at die attacher, oven inspector, tapos yung mga inspector na manual at mga machine inspectors. Tapos mayroon din kaming 2 QC at QA na kasama namin sa linya. 2 lane ng clean room ang sakop ng department ng lane namin. Pero sa mismong lane kung nasaan ako ay kami lang 2 ng gold wire binding machine ang magkasama. Tapos nasa dulo pa ako. May mga bintana rin na nakapaligid sa lane kung nasaan ako. Ito yung linya na crucial para sa mga auditors at sa mga guard leaders. So ito na nga, base sa mga nasabi sa akin ng mga senior ko ay meron nga daw silang naranasan sa loob ng company na malimit ko ring marinig. Hindi lang sa iisang tao. Meron daw parang gumagaya sa mga operators, lalo na sa gabi. Unahin na natin ang kwento ni Ate Miriam, isang shift leader o line leader namin. Minsan daw na siya ay naiwan sa loob ng clean room dahil sa mga unit na nasa loob ng oven na hindi na ilabas dahil naabutan ng break time at napilitan siya na magpaiwan. Hahabol na lang daw siya sa break time. 10 minutes na lang daw kasi
at ilalabas na yung mga unit. Hindi pwede yun na ma-over sa oven. Dapat ilabas agad at mapalamig ang units. Nang bigla daw may nagbukas ng ilaw. Narinig niya daw na may nag-click. Ito yung sound ng ilaw ng microscope. Una, click lang daw, kaya hindi siya nagpadala. Pero hindi daw niya magawang tingnan. Nangunguyakoy daw siya para mawala ang takot niya nun. Alam daw kasi niya na nag-iisa lang siya sa loob ng clean room kasi lahat ng machine ay patay na. Nakalibot din siya kanina bago siya naupo sa upuan niya at wala ng tao, lahat ay naka-break time. Kahit kinakabahan siya, patuloy pa rin siya sa pagbabantay. Sabi niya, 5 minutes na lang, malapit na. Pero hindi pa man siya nakakalipas ng kaba, ay bigla naman daw may ilaw na nagbukas malapit sa refrigerator kung saan nakatago yung mga epoxy na ginagamit sa dye attaching machine. Bale may sensor detector kasi yun na kapag may na-detect ay saka lang iilaw. Lalong bumilis daw yung pagkuyakoy niya nun sa kaba. Lalo din siyang nilamig. Bagaman malamig din naman talaga sa loob ng clean room kasi naka-full ang lahat ng AC doon. Sige pa rin daw siya nun. Hintay lang. Konti pa. Hanggang sa may nag-usog na daw ng upuan malapit sa pwesto niya. Yung usog na parang may umupo. Medyo umikot pang araw yung upuan. Yun na daw ang dahilan ng takot niya nun. Kaya dali-dali na siyang lumabas. Dinala niya rin daw yung timer ng oven at naghanap daw siya ng pwedeng makasama sa pagbabantay. Buti na lang at paglabas niya ay saktong papasok na ng air shower tunnel yung dalawang technicians. Kitang-kita daw nila sir yung takot sa mga mata ni Ate Miriam. Nakakaawa man pero no choice daw siya. Pumasok daw siya ulit. Naghintay siya at sumabay na sa pagpasok ng clean room. Kahit na takot siya nun ay hindi niya pwedeng pabayaan yung unit sa loob ng oven. Mahal kasi yung mga yun. Sinabi niya kina Sir Technician yung mga nangyari at hindi na talaga bago sa kanila ang mga ganito. Sinamahan na lang nila si Ate Miriam sa loob at noong mailabas na yung unit saka lang siya nag-break. Pangalawang kwento. Ang kwentong ito naman ay kay Ate Batang, isang all-around operator pero lagi siyang sa manual inspection naka-assign. Siya yung empleyadong lagi mong maaasahan sa straight duty o sa swapping schedule para sa mga ka-work na may lakad o biglaang absent. Siya yung taong laging full charge. Nangyari ito noong minsan daw na nag-straight duty siya mula second shift which is 2 PM to 10 PM hanggang night shift na 10 PM to 6 AM naman. Break time ng night shift sa linya namin 2 AM to 3 AM. Hindi kasi sabay-sabay lahat ng department. Maliit pa lang kasi ang kantin noong time na yon nung mangyari ito. Hindi daw nag-break si Ate Batang noon. Kumain na kasi siya noong natapos yung second shift. Pag ganun kasi na straight duty ka, may grace period ka na 30 minutes in between 2 shifts. So hindi daw siya nagugutom noon at magkakape na lang daw siya sa second break. Mas pinili niya noon na matulog na lang sa loob ng clean room, malapit sa machine na pinupwestuhan ko. Meron kasing space na tago doon, pagitan yun ng dalawang machine ko. Tapos katapat ng oven at isa pang dye machine na sira naman. Mataas yung mga machine na yon. Para makita ka ay kailangan pang umikot at sumilip. Kahit may bintana sa mismong area ko ay hindi ka pa rin kita. Lalo na kung papatayin ng ilaw. Lagi nang ginagawa ni Ate Batang yung ganon. Pero bawal talaga yon. Bawal matulog sa loob kahit break time pa yon. Hindi pa daw siya nakakatulog ay may naramdaman na siyang kung ano. Malamig daw pero hindi sa aircon nang gagaling. Naramdaman daw niya ang lamig sa batok niya. Naka-jacket uniform siya noon at naka-full bunny suit. Hindi daw siya makatulog kasi talagang nilalamig siya. Pinilit daw niyang ipikit ang mga mata niya nang biglang nag-alarm yung machine sa tabi niya.
Nag-error daw yun. Paano? Sira naman yung machine na yun. Walang nakasalang dun. Mag-error alert lang yun kapag buhay at may nasagip na foreign object na masasagi sa sensor sa loob mismo ng disk. Kaya paano ngang tutunog yun? Dahil sa pagkabigla, napatayo daw siya. Bigla siyang napatingin sa air shower tunnel na sana daw ay hindi niya nalang ginawa. Sa biglang pagtingin niya, nakita daw niya ang isang babaeng nakatayo sa tapat ng pinto ng nasabing air shower. Naka-bunny suit daw yun, pero walang cap. Nakalugay ang buhok na hindi pantay-pantay ang gupit. Hindi daw niya malaman kung layers ba yun o sadyang maikli lang ito. Pero nung tinitigan niyang maigi, ay wala din daw itong boots sa paa. Hindi daw niya magawang kumilos nun nang bigla daw magbuga ng hangin yung air shower nang walang tao sa loob. At dahil doon, napapikit siya. Nawala yung atensyon niya sa babae. Pero lalo daw lumaki yung takot na nararamdaman niya nun. Hindi na daw siya nagdalawang isip pa. Lumabas na siya ng clean room at naghintay na lang daw ng makakasama sa changing room o di kaya ay lalabas na lang siya papunta sa kantin. Pero paglabas daw niya ng changing room, bigla na lang daw siyang nanghina at nang makita daw niya yung guard leader ng night shift, naiyak na lang daw siya. Nanginginig na tinawag niya yung guard. Hindi raw niya maipaliwanag yung nararamdaman niya nun. Hindi rin niya masabi yung nangyari. Pero naintindihan naman daw ng guard yung sitwasyon. Mula noon, hindi na siya nagpapaiwan sa clean room. Sa kantin o sa lounge na lang siya natutulog kung kailangan. Pero hindi pa rin siya nagbago. Mahilig pa rin mag-straight duty at overtime. Naakala mo ba ang daming pinapakain nung time na yon? Kaya ngayon, etong si Ate Batang isang ganap ng matrona. Shoutout sa'yo dyan ate sa New Zealand. Sasabihin ko sa'yo kapag nai-airin na to para alam mo na ikaw yung tinutukoy ko. Masugid na tagapakinig din daw po kasi siya ng channel ninyo. Sunod naman na kwento ay ang karanasan namin ng linya ko noon. Bale, umakyat na ang posisyon ko. Mula sa pagiging single machine operator ay naging all-around operator na ako. Technician assistant tapos naging QC/QA naman. Hindi po sa nagyayabang ako. Matagal-tagal din naman bago nangyari yan lahat. Gusto ko lang pong idetalye. Nangyari po ito, second year ng pagiging QC/QA ko. Sabi nga ng mga dati kong ka-department isa raw akong traidor. Inside joke po namin yon. Pero close pa rin naman kaming lahat. Minsan, natapat kami sa third shift duty. Nag-overtime ako noon. Pumasok ako ng 6 p.m. Lalabas ako ng 6 a.m. Kasama ko yung new hire binder noon na si Rowena. Si Elaine na isang operator tapos si Maymay, isang temporary leader. Naka-maternity leave kasi yung line leader talaga. So busy kaming lahat noon. Tambak ako ng gawa na dapat ay mai-out. Ako lang kasi ang nag-overtime na QC. Sa gabi pa dadating yung iba. Meron namang ibang QC pero sa ibang department naman sila. At matutulungan lang nila ako kapag tapos na yung load nila. Kaya ako na muna. Kailangan kong matapos kahit na papano. Hindi ko masyadong pinapansin ang paligid ko nun. Nagsusungit talaga ako. Ganun kasi dapat. Hindi dapat friendly sa loob ng work ang QC. Sa panahon na yon, hindi pa gamay ni Rowena ang machine niya. Madalas pinupuntahan niya ako para magpa-troubleshoot sa computer. Ako naman sumasaglit pag di ako busy. Pero nung time na yon, sobrang ang busy ako. Kaya hindi ko siya mapuntahan. Pero tumitingin naman ako sa kanyang gawa. Okay naman nung una. Unang sulyap ko, merong isang nakabunny suit sa tabi ng machine niya na para bang pinapanood siya. Nakatungo ito. Hindi ko makita yung muka. Hindi ko na muna sinita. Baka kako tinuturuan ng bata. Mga ilang minuto pa, nag-ingay yung machine niya. Nag-error. Hindi maayos ni Rowena. Nagpapanik na siya nun kasi baka dumami yung reject niya. So pinuntahan ko. Pinatigil ko na muna saglit yung machine niya
Tapos ipinatawag ko yung technician. Nag-okay naman kinalaunan. Pero ilang saglit pa, tinignan ko ulit yung pwesto ni Rowena. Andoon na naman yung naka-bunny suit. Hindi ko alam kung nagkukwentuhan sila ni Rowena o ano, pero medyo nainis na ako nun. Sa isip ko, kakaloka kang bata ka, kaya hindi mo maayos yung process mo eh. Puro ka chismis. Kaya bago-bago mo pa lang eh, isa ka pa. Sabi ko sa isip ko. Nagbigay sa akin ng sample si Rowena. Gawa niya after nang maayos ng machine niya. Ganun kasi yun, kailangan ng tatak ng QC bago ipagpatuloy yung process kapag nagloko yung machine. Downtime kumbaga. Pag-check ko, hindi siya pasado. Ipinaulit ko kay Rowena. Sabi ko din sa kanya, bakit nagpunta sa linya mo si Elaine? Tanong ko. Hindi ko sure kung si Elaine nga ba yung nagpunta sa linya. Sabi niya, po, hindi po nagpupunta sa akin si Elaine. Madami daw po siyang gawa ngayon. Magsasabay na lang daw po kami mamaya sa break time. Sabi niya. Tapakunot ang noo ko nun. Hindi ko naman hinahanapan ng paliwanag yung bata pero nagpaliwanag siya. Siguro nga hindi si Elaine yung pumunta sa linya niya. Kaya naman ipinagsawalang bahala ko na lang ulit. Noong magbe-break time na kami, which is 9:30, break time ng mga may overtime. Nagpahabol ng qualification si Rowena. Bago niya ibigay sa akin ang unit, ay tinawag niya ako mula sa pwesto niya. Tumingin naman ako. Lintik na yan. Andoon pa din yung naka-bunny suit. Sa inis ko, sinabihan ko na si Rowena. Medyo malakas ang boses ko noon at mataray o strikta yung pagkakasabi ko. Sabi ko, kaya hindi siya makagawa ng maayos sa buong shift niya eh. Kasi panay ang chismis niya. Ano baka kung pinag-uusapan nila ni Elaine at hindi sila matapos-tapos sa pag-uusap. Tapos ngayon na malapit na siyang umuwi, ay magpapahabol siya ng qualification. Sino baka kung magki-clear nun? Si Elaine ba? Habang nagsasalita ako, pinapatamaan ko talaga yung naka-bunny suit na akala ko nga si Elaine. Na sana ay hindi na lang pala ako nagsungit. Namutla si Rowena. Nangilid yung luha sa mata niya. Akala ko sumobra ako nun. Dapat siguro di ko siya pinagalitan. Nang biglang tumayo si Elaine sa pwesto niya, tumapat siya sa akin, kabilang table kung nasaan yung microscope niya. Sabi niya, ay ateng QC, wag mo ko idamay dyan. Busy ako, tambak din ako. Sabi ni Elaine sa akin. Hindi naman siya galit. Ito yung tipong naghahanap ng paraan para hindi siya masangkot. Kinabahan ako pero hindi ako nagpahalata kasi nandoon pa rin yung naka-bunny suit sa tabi ng machine ni Rowena. Lumapit sa akin si Maymay. Hinatak niya ako papuntang pwesto ni Rowena. Nawala yung tingin ko sa naka-bunny suit pero nung ibalik ko yung paningin ko ay wala na yun dun. Nakita ko ang takot sa mata ni Rowena. Tinapik pa ako sa likod ni Maymay. Sabi niya, kanina pa raw hindi mapakali si Rowena sa pwesto niya. Nagsabi na din daw ito sa kanya. Hindi daw maganda ang pakiramdam ni Rowena simula pa raw nung second shift. Pagtapat ko sa machine ay nakita kong mayroong isang oven tray trolley sa tabi ng machine niya. Meaning, walang pwedeng makapwesto doon. Kaya ibig sabihin, walang tao sa tabi niya. Siya lang mag-isang nandun. Sabi ko na lang, akala ko kasi may kachismisan ka dito eh. Hindi na sumagot si Rowena. Bigla na lang siyang nag-iiyak nun. Nakakaawa yung bata. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Sabi niya sa akin, kanina pa raw mayroong bumubulong-bulong sa kanya. Tapos lamig na lamig daw siya. Gusto na nga raw niyang magpasama kay Elaine. Ang kaso busy nga raw ito. Hindi niya rin naman maiwanan yung machine niya kasi nga nagloloko. Kanina pa raw talaga siya natatakot. May punto na binubugahan daw siya ng hininga sa tenga o kaya ay sa pisngi niya. Pero nung pinagalitan ko siya ay hindi niya na maitago ang takot niya. Alam kasi sa work ko na mayroon akong third eye.
Nawala lang sa akin kung makakita man ako ng mga hindi nakikita ng iba. Pero pag hindi ko kasi sinasadyang masabi, ay may malaking takot ang hatid nito sa iba. Hindi naman kasi lahat ng tao malakas ang loob. Meron pang isang pagkakataon. Nagkwento sa akin yung isang lady guard namin. Third shift yun, break time, at walang gawa sa last department lane. Pero meron kaming station doon. Doon ang isang high-grade qualification microscope machine naming mga QC. Tanging sa linya lang namin may ilaw. Bukod sa ilaw sa kisame, meron ding ilaw sa bawat microscope. Nadaan daw siya doon sa may hallway sa labas lang, hindi sa loob ng clean room. Meron daw siyang nakitang nakayuko sa may table. Natutulog daw ito. Nakabanisot din. Pero patay daw ang ilaw sa kisame. Tanging sa microscope lang daw ang ilaw na bukas. Naalarma daw siya nun. Pero excited siya. Meron siyang ma-audit na natutulog. Tinitignan daw niya ito habang naglalakad. Paglapit daw niya sa kabilang bintana, wala na daw yung natutulog. Paglapit niya ulit sa kabilang bintana, nandoon naman daw. Pero paglapit niya sa mismong tapat ng pwesto ng bintana, ay wala na yung taong nakayuko at natutulog doon. Pero bukas yung ilaw ng microscope. Tinitigan daw talaga niya yon, kaliwa at kanan. Nang bigla daw namatay yung ilaw ng microscope, biglang dumilim sa loob ng clean room. Dahil doon, napatakbo na lang yung lady guard sa takot. Ito naman yung mga kwento na napakinggan ko at naranasan sa isa pang company sa nasabing Technopark. Ito naman yung company na makikita pagpasok mo pa lang sa gate 3. Alam ito ng marami. Malaki at kilalang company ito. Dito naman, naging media insertion machine operator ako. 5 kami sa isang linya. Nasa gitna ang machine ko. Isang buong unit yun ng disk, mula input hanggang output. So okay naman, 12 hours ang duty namin dito. Pero ang ayaw ko lang dito, kapag walang process ang mga kalapit na linya ko, wala ding ilaw sa linya na yon. Mismong linya ko lang ang merong ilaw. Para pa naman ding gabi ang vibes, kahit na may araw pa yan sa labas. Clean room din ang tawag sa linya ko. Nakabanisot din kami at may uniform din ako sa loob nito. Minsan natapat ang linya namin na kami lang ang orders at gawa sa panggabi, so kami lang ang nasa loob. Medyo pagitna pa ng clean room ang lane namin. May mga bakante at may kadiliman na lane kaming madadaanan. Nang biglang parang may sumalubong sa amin na tumatakbo. Mabilis ito. Ang nakita ko ay anino na biglang sumulpot sa kung saan. Sabi ko naman, 'di ba? Ayoko nang nabibigla dahil napapasigaw talaga ako. Napahiyaw ako nun. Ang lakas din ng kabog ng dibdib ko. Naghiyawan din yung mga kasama ko. Siguro dahil sa sigaw ko. Pero naramdaman din daw nila yung nakita ko. May hangin daw na humampas sa pakiramdam nila. Napasigaw na lang din sila kasi sa sigaw ko. Naiinis ako nun. Sabi ng isang kasama ko na si Angel, "Mitch, may nakita ka no?" Sabi ko na lang sa kanya wag na lang siyang maingay. Tapos tumango na lang ako bilang pag-oo sa kanya. Minsan naman, nagpasama sa akin si Ate Tess, pinakamatanda sa line namin. Nagpasama siyang bumalik sa changing room para daw kunin yung bunny bag niya kung saan nakalagay yung mga gamit at stamp niya para sa work. Nagtataka ako kung bakit niya nakalimutan yung bunny bag niya. Noong nagkaroon ng pagkakataon, kinausap ko siya about sa nangyari. Ang sabi niya, noong nagpapalit daw siya ng bunny suit, naisipan niyang maupo muna kasi inaantok daw siya. Tapos bigla raw nagbukas sa yung pinto ng changing room. Tapos may sumigaw daw sa kanya ng, "Hoy!" Akala niya isa sa kalinya namin. Sinilip daw niya mula sa baba, sa pagitan ng mga nakahang na bunny suit. At meron nga daw siyang nakitang nakatayo na naka-bunny suit din daw.
Sabi niya, sabay na tayo pumasok, hintayin kita. Pero hindi daw umimik yung tao. Kaya tumayo siya at naglakad papunta sa side kung saan niya nakita na mayroong tao. Pag nakatayo ka kasi doon, kita mo lahat yung buong changing area. At nagulat daw siya dahil wala siyang nakitang tao roon. Bumalik-balik daw siya sa changing area. Baka daw kasi tinataguan lang siya. Kaso wala daw talagang tao. Sa kaba niya, minabuti na niyang bumalik na lang sa loob. Ang kaso, may mga dapat pa siyang daanan bago siya makapasok talaga. Maghuhugas pa siya ng kamay, magpapatuyo ng kamay, tapos sa sticky pad pa. Sa bawat hinto niya para gawin ang mga dapat niyang gawin, ay may sumisitsit daw sa kanya. Ilang beses daw yun, pero wala naman daw tao. Tapos nung nakapasok na siya sa air shower, bago pa man bumuga ng hangin, ay may sumigaw daw ulit sa kanya sa likod. Hoy! Hindi niya na raw tinignan. Ayaw niya kasi natatakot na raw siya. Takot na takot daw siya nun. Tapos bigla daw parang may tumawa. Parang pinagtatawanan daw siya nito. Yung 1 minuto na pagbuga ng hangin sa air shower room ay parang napakatagal daw. Parang yun na raw yung pinakamatagal na 1 minuto sa buhay niya. Kaya nung paglabas niya doon, lakad takbo yung ginawa niya. Bawal kasing tumakbo sa loob ng clean room. Isa pang story ang gusto kong ibahagi sa inyo. Last na ito. Same company, sa tapat pa rin ng Gate 3. Ito ay kwento lang din ng veteran employee namin. Kumbaga, urban legend na ito. Nangyari daw ito sa lumang building kung saan kami nagpa-process. 2 na kasi ang building at parehas yung malaki. Hindi rin naman ito magkalayo, magkadikit lang din. Sa lumang CR daw ay mayroong nagpapakita dati. Lalo na kung mag-isa kang papasok doon. At sa CR na ito ay may malapit na kantin. Malaki at maluwag yun. Pagpasok mo, mahabang washing area ang makikita mo. Lalagpasan mo yun bago ka makapunta sa cubicle. May salamin yun, walang putol. Mula pagpasok mo hanggang sa makarating ka sa corner kung saan ka liliko, papasok sa mga cubicle. Tapos may mga 12 cubicle ata ang meron doon. Nasa dulo yung lagayan ng mga gamit sa paglilinis ng janitor. Minsan daw, nag-CR ang isang dating empleyado doon. Di siya nakatiis kasi number 2 ang kailangan niyang gawin. Pagpasok niya, iba raw yung pakiramdam niya. Hindi siya tumitingin sa salamin. Pero pakiramdam niya raw, nakaharap ang refleksyon niya sa kanya. Hindi niya ito gaanong binibigyan ng pansin. Kasi nga masakit ang tiyan niya. Habang nasa loob daw siya, ito na yung point na nalagpasan niya na yung kalbaryo sa kanyang tiyan. Aware na siya sa paligid niya. May nagbubukas daw ng pinto ng mga cubicle na para daw may hinahanap. Nasa gitnang cubicle siya nakapwesto. Sa tapat noon, may 6 na cubicle din. Isa-isa raw itong binubuksan. Pero nilagpasan daw yung cubicle niya. Habang nangyayari yun, pinapakinggan niya raw yung tunog ng sapatos. Pero wala daw siyang nadidinig. Pati na daw yung tunog ng paglak ng pinto ng cubicle, wala din. Pinanindigan na raw siya ng balahibo nun. Pero lakas loob pa rin siyang lumabas noong matapos na siya. Pagtapat niya sa corner na salamin para makapaghugas, ay yung refleksyon niya yung nakita niya. Naabutan niya raw itong nakangiti sa kanya. Tapos biglang naging normal yung muka. Pero noong lalabas na siya, nakita niya ulit yung refleksyon niya na nakangiti talaga sa kanya. Kaya naman dali-dali na siyang lumabas nun. Pero habang papalabas siya, nakaharap sa kanya yung refleksyon niya habang sinasabayan siya palabas. Sa company na yon, ay wala naman akong naranasan na major na katatakutan. Malimit na nakakakita ako, oo, pero hindi naman sila nangaano. Minsan sinasabayan lang ako mag-CR. Magbubukas ng tubig, magpapalabas ng hangin sa air shower,
Mag-uusod ng upuan kahit walang tao. Yun lang naman ang malimit na maranasan ko. Hanggang isang araw, hindi na ako nakakaramdam doon. Siguro naisip ng mga multo doon na wala silang mapapala sa akin. So paano po, Boss Kira? Hanggang dito na lang muna. Mahaba na masyado. Salamat po muli sa pag-e-ere ng stories ko. Hindi pa ito ang huling pagsishare ko ng stories ko. More blessings, Boss Kira. See you next time. Michelle po ng Dubai. Ikaw na po ulit ang bahalang mag-edit sa mga maling sulat ko, Sir Kira. Salamat. Hello, Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Tony. 2025, nung mag-shift ako from call center to VA. Ang tagal ko rin nag-aral muna. Kumuha ko ng mga course online bago ako nagkaroon talaga ng client. And from there, naglakas loob ako na agad nang mag-resign sa company na pinapasukan ko. Kahit pa alam ko na walang kasiguraduhan kung magtatagal o magtutuloy-tuloy ako sa pagbi-VA ko. May trabaho din naman kasi noon ng asawa ko. Hindi kalakihan ang sahod niya pero kaya namang pagkasyahin. Lalo pat hindi ko naman kailangang mamasahe at magbaon kapag papasok sa trabaho. As usual, panggabi ang trabaho ko. Pero hindi yun problema sa akin dahil panggabi rin naman ang sked ko sa call center. Nung una, sa kwarto lang ako nagtatrabaho. Pero nung dumalas na ang meetings at kailangan ko ng lakasan ang boses ko kapag kailangan kong magsalita, kinailangan ko na rin na lumipat sa kusina at doon na pumuesto para hindi ko maabala sa pagtulog ang asawa ko. Bale, ginagawa ko lang yon kapag may nakasked na meeting. Pero kapag wala naman, nasa kwarto ko nakapwesto. Wala akong idea na may mga ganitong paramdam sa bahay sa totoo lang. Siguro kasi mas madalas akong tulog kapag nasa bahay lang. Tapos kapag gabi naman, nasa trabaho ko. Isang beses nag-meeting kami. Lahat kami doon naka-open cam. Nakapagpaalam na rin naman ang asawa ko na matutulog na siya. Kaya ako na lang din talaga ang gising nung time na to. Take note din pala, Sir Kira. Kami lang ng asawa ko ang nakatira sa bahay namin. Wala pa kasi kaming anak. So nung pumasok siya, tahimik na ang buong bahay, maliban nga sa akin. Nasa kalagitnaan ako ng meeting noon nung biglang lumamig sa kusina. Kaya naman pasimple ko agad na tinignan kung may nakabukas pa kaming bintana. At nakita ko nga agad na medyo bukas yung bintana sa may lababo namin. Hinayaan ko na muna. Hindi naman kasi ako pwedeng basta na lang umalis sa pwesto ko para lang magsara ng bintana. Nag-focus na muna ako sa meeting hanggang sa mapansin ko na parang may dumaan sa likod ko na parang anino ng maliit na bata. Kitang-kita ko kasi maliwanag talaga ang ilaw namin doon. Kaya pinakatitigan ko talaga yung mukha ko sa screen at ayun na naman, may dumaan ulit. Talagang maliit lang na anino na pangbata. Kaya naman kinilabutan talaga ako noon. Kasi wala nga kaming bata sa bahay. Pagkatapos ng meeting namin na yon, bumalik na ako agad sa kwarto namin ng asawa ko para kahit tulog siya, at least may kasama pa rin ako. Nakwento ko din agad yun sa kanya kinabukasan. Alam nga daw niya na may batang multo doon sa bahay. Pero hindi naman daw kami inaano. Kaya hindi na lang din niya sinasabi sa akin. Saka nakapagtataka daw na meron agad multo sa amin. Samantalang kami ang unang tumira sa bahay na yon. Dahil nun lang din taon na yun na turn over yung bahay. Fast forward. Nasa kwarto ko nito. Nagtatrabaho na. Bigla na lang akong nakatinig ng kaluskos sa labas. Kaya naman pinuntahan ko yun. Wala naman akong nakita. Nung time na to, ang daming nananakawan sa lugar namin. Kaya konting kaluskos talaga nagche-check ako. Nung wala akong makita, bumalik lang ako sa kwarto. Maya-maya, lumakas yung unang kaluskos na nadinig ko. Nagkatinginan na kami ng asawa ko. Kaya sabi ko sa kanya,
Siya na ang mag-check at baka ako mamaya magnanakaw na pala talaga. So nilabas niya, nag-check nga siya. Siguro may 5 minuto din bago siya bumalik. Tinanong ko pa siya noon kung anong ginawa niya. Sabi niya nagtingin-tingin daw siya sa labas namin pati sa likod. Parang wala naman daw nagalaw na kung ano. Pero nag-double lock na rin daw siya ng mga pinto at bintana. Pagkasabi niya noon, napanatag na ako. Kilala ko kasi ang asawa ko. Sinabi lang niya na nag-double lock siya. Pero alam ko na mas OA pa yung ginawa niya noon sa mga bintana at pinto namin. Pero maya-maya, meron na naman. Para bang nabunggo ng kung sino man yung mga upuan namin sa kusina, kaya umingay. Di dali-dali kaming lumabas ng kwarto para makita kung sino yun. Pero wala kaming nadatnan kundi yung mga gulugulong upuan lang na nasa main door at pinto ng kusina. Nung lalapitan na sana ng asawa ko yung main door para i-check, bigla kaming nakadinig na parang may batang nagtawanan. Dali-dali akong pumasok sa kwarto namin nun. Natakot kasi ako. Pero yung asawa ko, nasa labas pa. Maya-maya, nadinig ko siyang nagsalita. Sabi niya, okay lang naman daw na nandito sila, pero wag na silang manggulo sa amin. Paulit-ulit niyang sinabi yun, na akala mo may pinangangaralang bata. Pagkatapos nun ay pumasok na ulit siya sa kwarto namin. Sinabi niya sa akin na hayaan ko na daw at hindi na daw yun ulit manggugulo pa. At himala naman nga Sir Kira na hindi na nga ulit naulit yun. May mga pagkakataon lang na makakakita ako ng parang anino ng bata, pero bihirang-bihira na. Hanggang dito na lang Sir Kira. Sana po mabasa ninyo. Salamat po. Tawagin mo na lang akong Kenneth. Matagal na akong security guard dito sa isang subdivision sa Bulacan. At nito lang nga, na-promote ako bilang OIC ng branch namin. Medyo mas magaan na ang trabaho kasi bihira na akong mag-ikot sa buong subdivision at mas madalas na lang na nakatambay na ako sa main gate na siyang ipinagpapasalamat ko talaga. Mas madalas kasi akong panggabi ang duty noong hindi pa ako napopromote ng opisina. Kaya naman madalas nagro-ronda ako noon. Madaming bahay doon na bakante pa talaga. May isang bahay pa nga doon na talagang kada madadaanan ko nagbibigay ng kilabot sa akin. Dati kasing may nakatira doon. Mag-asawa o parang live-in lang. Namatay yung babae sa hindi malamang dahilan. Ilang araw lang matapos kunin ng magulang ng babae yung katawan niya, biglang naging missing in action yung lalaki. Kaya iniisip talaga ng karamihan ay may foul play sa pagkamatay ng babae. Halos araw-araw ay binabalik-balikan ng pamilya ng babae yung bahay. Nag-aabang kung uuwi pa doon yung lalaki. Pero wala. Para nga daw wala ding binitbit na gamit yung lalaki. Basta na lang talagang naglaho na parang bula. Siguro ilang buwan din ang nakaraan. Nadaanan ko yung bahay na yon na may bukas na ilaw. Malayo pa ako noon kita ko na. Kaya naman nagradyo agad ako sa OIC namin that time. Nagtanong ako kung mayroon na ba ulit nakatira doon sa unit na yon. Matagal bago ko binalikan ng bisor ko at kinumpirma niya na wala pa raw ibang nakabili ng bahay na yon. So sinabi ko sa kanya na meron ka akong bukas na ilaw sa bahay at parang may nakatira na. So nagtaka siya. Pinaghintay niya ako at pupuntahan daw niya kung nasaan ako. Pagdating niya, sabay naming pinuntahan yung bahay. Kinatok ng bisor ko yung pinto at laking gulat naming pareho na yung babaeng namatay yung nagbukas ng pinto. Kinausap niya kami na parang walang nangyari. Na parang walang masamang nangyari sa kanya. Nandoon din yung lalaking kinakasama niya na seryoso lang na nakatingin sa amin. Sa sobrang takot at pagtataka namin, mabilis kaming nagpaalam sa dalawa. Pagkatapos ay bumalik na sa opisina.
Nag-report yung OIC namin sa opisina ng subdivision. Pero dahil gabi nun, kinabukasan pa kami makakakuha ng sagot mula sa kanila. Pero nag-message na din siya nun sa pamilya ng babae na nandoon na nga yung lalaking inaabangan nila sa subdivision. Nagsabi sila na pupunta sila kinabukasan din. Kaya naman panay ang update ng bisor ko sa kanila nung umaga. Maagang dumating yung tatay ng babae at sinabi namin na nandoon nga yung lalaki at hindi pa naman din namin nakikitang lumabas ng subdivision. Iisa lang kasi yung entrance exit doon, kaya madali para sa amin na malaman kung lalabas ba ito o hindi. Siyempre, sinabi din namin na nakita namin yung anak niya. Dalawa kami ni Bisor ang humarap at kahit na imposible talaga na makita namin yung anak niya dahil nga alam naming matagal na itong patay, ay sinabi pa rin namin. In fairness nga sa kanila parang natanggap naman agad nila yung sinabi namin. Kasi wala silang naging reaksyon doon sa sinabi namin Ni hindi sila nagulat. Walang tanong-tanong. Basta nagpasama sila doon sa bahay ng anak niya. Pero pagdating namin doon, para na namang walang nakatira doon sa bahay. Yung maayos na bahay na nakita namin ng bisor ko nung gabi ay bumalik sa magulong itsura nito nung puntahan ulit namin kasama yung tatay ng babae. Hindi namin alam kung anong sasabihin sa kanya. Hindi namin alam kung paano kaming magpapaliwanag na hindi namin sila niloloko. Napaupo na lang sa damo yung tatay ng babae sa panlulumo. Ilang minuto din kami doon. Nilibot ko pa yung loob ng bahay. Pero yung itsura talaga, itsurang matagal nang walang nakatira doon. Malayo sa kung paano namin itong nakita noong gabing kinatok namin yung bahay. Nandoon ako sa hiyang-hiya ako kasi para kaming fake news ni Bisor. Pero takang-taka sa kung paanong nangyari yun. Tapos ay doon na nga nagkwento si tatay. Eto, kwento niya na lang to sa amin kaya hindi namin alam kung may katotohanan siya. Pero kasi ang sabi niya sa amin, dati raw siyang albularyo kaya may kakayahan at kaalaman siya pagdating sa mga bagay na hindi pangkaraniwan para sa atin o mga bagay na mahirap ipaliwanag. Pero matagal na raw siyang tumigil dahil sa isang pangyayari na hindi niya na sinabi sa amin. Ang kwento niya ay nakuha daw ng engkanto ang anak niya. Patay na raw ito sa mundo natin pero sigurado raw siya na buhay pa ang anak niya sa lugar ng mga engkanto at nagbabaka sakali lang daw sila na makikita pa nila ito sa huling pagkakataon kaya sila nagpunta. Mahirap paniwalaan pero paano mo din naman ipapaliwanag yung nakita namin ng bisor ko? Kaya naman parang wala kaming choice noon kundi ang maniwala na lang din sa kanila. Yo, Kirara, kumusta? So maraming salamat po sa pag-click sa upload natin ngayon. Maraming salamat sa pakikinig sa mga stories natin. Shoutout po sa mga story senders natin ngayon na sila Ma'am Mitch o Ma'am Michelle ng Dubai, si Miss Tony at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa pagsisend ng stories ninyo. Sa mga gusto rin pong mag-send ng stories nila, send nyo lang po yan sa email natin, nginigstories.official@gmail.com. Doon nyo po i-send kasi doon lang din po ako kukuha ng stories natin. At so yun, shoutout na tayo. Bale, pasensya na kayo at may mga tumutok-tok-tok pa sa background kasi katapos ng umulan Pero game. So kukuha tayo ngayon ng shoutout sa last upload natin. Tinanggap ang sumpa ng ama. Yan ay sa Maikling Story 35. Ay Maikling Kwento 35. So shoutout po tayo kay Leon S. Mascara. Sabi niya, bakit daw yung tatay hindi nagkitil ng kanyang buhay? Kaya naman pala ng anak niya. So sa story to hello daw, ilang beses pa lang siyang nakakapakinig dito. Galing daw siya sa Ambar, doon siya madalas makinig. Listening daw siya from Hong Kong, si Lorna Romarete.
So parang ilang beses na rin nating na shoutout si ma'am ano. More videos pa daw sabi ni Akashi Seihero. Si Mim HJ3KQ. Sabi niya nakakalungkot lang isipin na may ibang mga magulang na kayang ipatanggap sa mga anak nila ang binhi ng pagiging aswang kapag sila'y malapit ng mamatay. Alam nila kung gaano kahirap o kasakit at kasalimuot ang buhay ng pagiging aswang. Lalo na sa umpisa na sila'y mapasahan nito. Lalo na hindi nito makokontrol ang sarili. May iba pa na nagagalit dahil ayaw tanggapin ang binhi. Pipiliin pa nilang magdusa yung anak nila sa pagkaaswang kaysa mabuhay na lang ng normal. May ibang magulang na aswang na ayaw nilang maranasan ng anak nila kung ano sila. Kaya ginagawa nila, nagpapakamatay sila o inuutusan nila yung mga anak nila na patayin na lang sila bilang aswang para sa kanila na maputol ang sumpa o lahi ng pagiging aswang. Ang sad daw ng first story, ang selfish daw ng tatay. Imbis na buhay para yung anak niya, nagpakamatay na lang. Kesa siya yung makapatay at makapangbiktima. Well, ganun po talaga siguro. Parang may hugot yung comment ni mama no? O ni boss. Si Ma'am Angel Reyes pala to no? Kung ano-ano pabasa ko nung nakaraan. Thank you daw sa pagnaritang story nila. Worth it ang paghihintay. Huminto siya sa ginagawa niya para lang pakinggan yung pagnanarrate ng story niya. Magsisend daw ulit siya ng story. Yun Thank you po ma'am. Maraming salamat po sa pagsishare ng story ninyo ni Sir John. Si Muning 9577 lahat daw ng tao may third eye. Depende kung mahina o malakas. Well, sa pagkakaalam ko nga lahat meron. Pero hindi lang lahat bukas o hindi lang lahat activated. Ganon. May insert ka pa atang pin code para ma-activate yung third eye mo. Pa-shoutout daw Vasquez family at Malyari family. Sabi ni Flor Vasquez 21. Yan, shoutout po sa inyo. Question lang po Sir Kira, kapag po ba ang aswang na nagpakamatay at hindi na ipasa ang bertud o bato, pwede po bang maging amalanhig po ba yun? Curious lang po. Actually hindi ko alam. Oo nga Pero siguro hindi na. Baka namatay na rin yung yung bertud kasama niya. Baka maghahanap na ng ibang ibang makakakuha sa kanya. Pa-shoutout daw Vien Francis from Dumaguete. Sabi ni Kyo 8845. Banga, South Cotabato. That's 20 minutes from Coronadal City. Taga doon daw sila. Sabi ni Jeneline Rosal. Shoutout po Boss Kira, Jo na lang, listening from Gapan, Nueva Ecija. Silent listener since 2024. Uy, thank you po. Love your narration style. Ayaw ko lang talaga yung sounds ng babaeng tumatawa, super creepy. More subs and God bless po. Super ibig sabihin effective yung nilagay ko na yun Damihan ko nga. Joke lang. Thank you po sa pakikinig palagi. Pa-shoutout naman sa mga anak ko na sina Naomi, 8 years old, at si Jiro, 4 years old. Everyday kaming nakikinig sa'yo, Boss Kira. Sabi ni Ma'am Shane Ann Tolentino. Thank you po. Dapat yung ama, pinagaling niya ang sarili niya sa albularyo, sa pagkaaswang. Hindi dapat ipasa sa anak. Sabi ni Ma'am Marilu Canaveral. Salamat, manarate din ang akin. Sabi ni It's Me, Ace. Ayan, thank you daw sa pag-upload. Shout out na din sa next upload. Ace Arsenal and may mama na si Mama Annalyn and family. Lagi daw silang nakikinig. Yan, maraming salamat po sa pag-share ng story nyo. Ma'am Ace Arsenal. And shout out din po sa family ninyo. Thank you po sa pakikinig. Toti Novels, papanabasa mo na ba yung dalawa? Actually boss, hindi pa. Nakita ko pa lang pero hindi ko pa siya na-open. Ayan, so may bago na namang ibabash yung best friend mo. Abang-abang lang boss. Pa-shoutout daw sa kapatid niya si Kate Rangasaho. Birthday po niya ngayon. Lagi po siyang nakikinig. At ang comment niya ay 4 days ago. So 13 ngayon. So 9, July 9 yung birthday niya. So belated happy birthday kay Kate Rangasaho. Sensya na, ngayon lang tayo nakapag-upload And lastly, pa-shoutout daw kay Indigo Apollo at kay Renz Patrick ng Indang Cavite. Sabi ni Renz Patrick 9179. Yan, shoutout po sa inyo. Muling maraming salamat po Kirara sa pakikinig sa upload natin ngayon. At syempre bago tayo magtapos, kung birthday mo ngayon, happy birthday sa'yo. At kung may isineselebrate ka naman, anniversary o kung ano man yan, congratulations po sa inyo. At kung may inaabang-abangan naman kayo, good luck po. So paano? Hanggang sa muli Kirara, maraming salamat.
Karinigan po muli tayo